Maligayang panonood po sa lahat. Ngayon po, mag-install tayo ng isang floor outlet. So, ang brand po nito ay Panasonic. So, step by step po natin itong gagawin. Yan, ito yung kanyang kabuuan. Makita nyo dyan yung L o meaning yung line terminal. Tapos dito sa gitna yung ground. Tapos yung N naman yung neutral. So, dyan natin ilalagay yung ating neutral terminal. Tapos dito nakalagay strip gauge. So 12mm po ang nakalagay dyan. Yan po yung sukat kung gaano kahaba yung wire o strip ng wire na isasalpak natin sa ating terminal. Tapos yan ang pwede po na isalpak natin dyan sa ating terminal naman ay 1.5 up to 4mm squared. So yan. Ang atin naman po usually mga ganitong power outlets ay minimum po natin dyan is 3.5 mm kasi nga yun yung standard po sa ating minimum para sa ating power outlets. So yan, ito yung kanyang kabuuan, makita natin, at saka ito yung kanyang seat screw. Yan, para yan mamaya sa installation natin. So yan, meron lang siyang cover dito, yan dalawa, parang na clip lang siya. Yan, pagbukas natin dyan, meron siyang parang enclosure sa loob na pwedeng itago yung kanyang cover. Pwedeng isa lang yung gamitin natin, pwede ring dalawa. Ito ay tugang na outlet. Yan, with ground po yan, 3 prong. Tapos meron siyang 16 amperes na capacity. Yan. So, importante din yan na tingnan natin yung kapasidad ng ating mga outlet. Meron din dyang medyo mas mababa, merong 10 amperes. So ito ay isang kung magtataka kayo, kung L at saka E nakalagay, so line at neutral. So pwede din po yan sa line to line. So yung ilagay nyo lang sa L yung line 1, tapos sa neutral naman yung line 2. Tapos ito yung kanyang pinaka parang gasket dito para kapag ka merong mga water na o tubig na matapon sa sahig, yan, para hindi siya basta-basta papasukan, especially kung merong nagmamap o naglilinis ng sahig or natapunan ng mga liquids, kaya ng mga tubig or kaya mga pagkain, yung mga sabaw-sabaw or juice. So yan po yung kanyang, ito yung cover nya. So kasama po yan sa package. Ito yung kanyang enclosure. Yung bilog na puti, yun yung pinaka first na setting natin para kapag yung ito nagko-concrete o nagmamasa or yung setting ito lagyan ng carpet. So, depende po yan. Tapos yun yung pinaka-setting niya para pagka natuyo na yan, set na siya at pwede na nating irekta, ilagay na yung ating floor outlet. Tapos yan, yung color coding natin dyan, white, black at saka green. Yan, sasalpak lang natin yan sa kaniyang terminal. Yung kulay black nga pala dyan, yun yung ating line. Tapos ito yung sinasabi natin yung strip gauge. Yan, so 12mm maximum po yung ating strip gauge o yung haba ng balat, pagkabalat ng ating wire na ipapasok. Kasi kung sobrang maiksi naman ay hindi yan mag-clip ng maayos doon at posible po yan na mag-loss contact. At kapag masyado namang mahaba ay nakikita po yung kanyang ating wire natin mismo, at delikado kapag siyempre powered na yan, delikado kapag nagpapalit or mayroong nagsiservice, ganyan, baka mahawakan. Pero ito, since nag-install pa tayo, yan, wala akong gloves yan, wala pa tong kuryente o wala pa tong voltage supply natin. So ingat lang po kapag live na po yung hawakan nyo. Dapat meron kayong proper PPE, yung mga gloves or mga goggles, especially kung live na po yung inyong i-install. At yan, lalagay na natin yung kulay itim sa kanyang line terminal, tapos yung green naman sa ating ground. So yan, salpak lang natin yan, at saka make sure lang natin na maayos po yung pagkaka install dyan. Yan, double check lang natin yan, sasalpak lang natin, double check gamit yung ating mga pliers. Yan, long nose yung gamit natin dyan. So kung napapansin nyo, nirekta lang natin yan kasi
pwede rin naman na i-splice nyo yan para at least kung masira yung first na outlet nyo ay hindi maapektuhan yung ibang outlet, at saka hindi dumadaan sa inyong first outlet o second outlet yung mga load sa kabilang outlet. So but since ito ay floor outlet na naman to sa isang opisina, at saka intended lang naman to for laptop charging kapag may nagmi-meeting sa mga tables ganyan, so hindi ko na in-splice. Yan, ito yung dati yung nagsiset pa, yun yung kulay puti na yan na bilog, yun yung ginagamit para hindi madumihan yung sa box nya sa ilalim. So yan, gaya yung sabi ko kanina, so nakarekta lang yan, hindi ko na in-splice kasi nga maliliit lang naman yung mga load natin. Pero kung merong maraming load, halimbawa pwede nyo po yung i-splice, so depende po sa inyo. Yan naman po ay okay lang din kasi maliit lang yung load natin, at saka 6 na piraso lang tong sa isang 20 amperes na circuit. So dapat computed po yan yung ating load kada circuit breaker natin. Yung minimum po dyan is 20 amperes sa ating mga power outlets. Tapos yung wire naman is, kung stranded, is 3.5 mm. So yun yung kanyang seat screw. Yan, lalagay lang natin yan dyan. Tapos higpitan, yung tamang higpit lang din. Yan, kapag wag naman masyadong sobra kasi baka masira yung ating ma-lost thread yung ating nut. At yung hindi naman masyado din, o wag naman masyado namang maluwag kasi nga naaapakan palagi yan kasi nga ito ay isang floor outlet. At pagkatapos ay babalik na rin natin yung kanyang cover. Yan. So ganyan lang po kadali mag-install ng isang floor outlet. Yan, sana po ay meron kayong natutunan kahit papano. Yan, ito yung cover nya. So sasalpak lang natin yan. Yan, parang di-clip lang siya. And all set na yung ating floor outlet. So kulang na lang is yung ating connection dyan para sa kanyang splicing. And then yung ating circuit breaker. At gagana na po yung ating floor outlet. So para sa mga iba pang video tutorial, pakibisita lang yung ating channel playlist. Meron tayong mga automations dyan, motor controls, electrical wirings, mga basic na wiring lang pang do it yourself, especially sa mga gustong matuto sa tahanan, yung ating mga mahilig mangulikot dyan, at saka sa mga nag-aaral. Salamat po.